Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Houston Rockets sa walang Kevin Durant ay isang team na very disoriented ang opensa sa half-court setting. Kapag nagtatakbuhan nga sila ay okay lang dahil mabibilis nga sila, athletic at mga bata pa. Ganun pa man sa half-court offense ay nagkakalat sila. Tila ba panay isolation lamang sila at ang masaklap pa dito ay wala naman silang lehitimong ISO player without Kevin Durant. Kaya naman agad ngang napansin ng Lakers ang kahinaan ng team na ito, kaya naman pilit nilang binabagalan ang pace ng game at kontrolado nga ni LeBron ang bilis ng game kahapon. At isa nga sa pinakamahalagang strategy na ginawa ng Lakers ay binigyan nila si Amen Thompson ng Russell Westbrook treatment. Inconsistent pa nga ang kanyang shooting, kaya naman hinahayaan nila ito sa labas dahilan kung bakit easily ay nakakapag-double team sila kay Alperen Sengun. Ganun pa man, no choice nga ang Houston Rockets dahil kailangan nila si Amen sa loob ng court. Ganun pa man, ang kanyang kakulangan ng shooting ay malaking problema para kay Sengun na mahilig na pumoste. Kaya naman kung hindi pa nga makakabalik si KD sa next game, ang susi para sa Rockets ay ang ipwersa ang Lakers sa bilisan ng pace ng game at magagawa nila yan kung makakakuha sila ng mga stops at kung mapapadami nila ang turnovers ng Lakers. Subalit hindi nga ito madaling gawin kung ang nagpapatakbo ng opensa ng kabilang team ay si LeBron James na sobra-sobra ng experience at talagang nakita na ang lahat ng klase ng depensa. Batikan na nga si LeBron sa playoffs, kaya naman madali na niyang nababasa ang plano ng kabilang team. Sa ngayon nga ay out pa din si Luka Doncic at Austin Reeves sa Game 2, habang si KD naman ay questionable pa din ang status nito. At ayon nga kay Coach Ime Udoka, bukod na lang nga sa masakit ito ay apektado ang galaw ni KD dahil sa injury na ito. Sino ba sa palagay niyong magwawagi sa Game 2 ng Houston Rockets at Los Angeles Lakers? Habang kanina naman ay naganap na din ng Game 1 ng number 2 seed Boston Celtics at Philadelphia 76ers at ginawawa nga ng Celtics ang Sixers na walang Joel Embiid sa game na ito. Hindi man lang nila pinalamang ang Sixers ng kahit isang beses at talagang pure dominance na nga ang pinakita ng Boston Celtics. Umabot ang kanilang biggest lead sa 35 points at natapos nga ang game sa score na 123-91 at nanguna nga dyan ang dynamic duo ng Celtics. Si Jaylen Brown ay gumawa ng 26 points, 4 rebounds, 3 assists and 2 steals on 52% shooting sa field. 25 points, 11 rebounds, 7 assists and 2 steals din si Jason Tatum on 53% shooting sa field. 13 points si Neemias Queta, 12.7 rebounds si Sam Hauser, 12.6 assists si Peyton Pritchard at 10.6 assists naman si Derrick White. Excellent defense nga ang pinakita ng Celtics sa game na ito. Nalimit nila ang Sixers sa 38% shooting sa field at 4 of 23 shooting naman sa 3-point line. That is only 17% mga kaibigan. Bukod dyan ay nalimit nila ito sa 20 assists at naipwersa sa 14 turnovers. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?